Tapos na yung Marso, maginaw pa rin pag umaga. Maaga si Dondon. I-spray siya ng talong ngayon. Alas 6, mataas na yung araw. Meron akong i-share sa inyo sa na-experience kong isa sa most embarrassing na nangyari sa akin. Kasi ako hilig ko yung nagpapanyo. Naglalagay ako ng panyo dito sa bulsa ng likod ng shorts ko o pantalon. Nilalagyan ko ng pulbo. Kasi pagka nandito ako sa farm, diba, pawisin o mainit, parang nare-refresh yung hininga ko tsaka yung mukha ko pag nagpupulbos ako. Naglalagay ako ng pulbos. So yung panyo ko lagi may pulbos. One time pumunta kami sa mall. Nakapantalon ako. Tapos nilagyan ko ng pulbos yung panyo ko. Para pagka nag-oily, lalagay ako sa mukha. Pagpasok namin sa mall, naglagay ako ng ng pulbos sa mukha kasi nga ma-oily. Lalo na galing ka sa mainit tapos papasok ka sa aircon. Ang nangyari, nakakabahing ako. Yung panyo ko tinakip ko sa mukha ko, sa bibig, sa ilong at bibig ko. Bigla sumabog yung pulbos. Nakakatawa, nakakahiya. Sumabog yung pulbos. Talagang sabog. Kitang kita ng mga tao nakatingin sa akin. Nag-i-spray na si Dondon. Mukhang natapos si Saldi yung sa kanya meron pang konti. Tumutubo na yung damo. Hintayin lang natin lumaki ng ganyan, tsaka natin paparoto ulit. Nga pala, yung gagawa ng deep well natin bukas daw, Saturday, pupuntahan nila. So ito na yung talong natin, 4 days. Yan. May white flies na. Maaga si Dondon patapos na siya dyan. Sabi niya maaga siya madilim pa lang bibira na. Brodan lang po ang in-spray natin dyan. Tapos ito isang patubigan pa, patabaan na natin. 7 days hanggang 10 days. 10 days siguro kasi isang patubig pa yan. Tapos gagambulin natin yan papunta rito para tumibay yung puno nila. Tatakpan natin yung gilid na yan. Yan din ang patubig, daan ng tubig yan. Nakahirin lang ng konti yung lupa para tumibay sila, para tumibay yung puno. Ang talong po medyo matagal ng konti sa ampalaya. 45 days namumunga na siya, pero makakahalaw tayo yan hanggang 50 days. Yung ampalaya kasi minsan 40 days lang nakakahalaw na. So medyo matagal to kasi puno to hindi siya baging. Ang kainaman lang yan ng talong matagal ang buhay. 6 months kalakasan yan, hanggang 6 months. Umaabot pa niya ng 10 months hanggang 1 year. Pero yung 10 months na yun, maliliit na yung bunga. Yung iba, raton, pinuputulan ng sanga tapos patutubuin ulit. Baka pwede na tayong gumawa ng kubo rito pagka may oras. Sa ngayon kasi sikasuhin namin yung grafted, papatubigan. Unti-unti siguro makakasingit tayo dito. By April, malapit na. Ilang araw na lang, Abril na. Ito, bilang tayo mga 3 days. Pwede nang paroto to. Tapos gagayak na namin, tudling. Yan, mawawala pa yung kanal na yan.
Good morning. Ayan, tumutubo na yung damo. Mabilis. Makalawa lang yan, malalaki na yan. Kausapin ko yung gym squad kung papayag sila. Bigay ko sa kanila tong 10 tray na to, o yung 12 tray na to. Bibigyan ko sila ng pwesto rito. Sarili nila yan, kung papayag sila. Marami-rami din yung 12 tray, para meron din silang sariling tanim. Pwede naman tayong magbigay ng dito sa gawi dito sa pagitan namin ni Saldi. So titingnan natin kung meron tayong pagpupwestuhan. Kaya dun sa pinagsilihan dun, alam ko na, yun dun, yung naka-plastic dun. Kung kakayanin nila yung trabaho. Mainam kasi yun, nakadugtong lang sa tanim para pag nagpatubig idadamay lang. Dito guys, magdadagdag pa tayo ng makakasama. Hindi namin kakayanin to. Kukuha tayo ng obras dito. Lalo na meron pa tayo. Kung kami lang, kung dito lang, kayang kaya. Pero meron pa tayo sa kabila eh. So mangangailangan tayo ng dalawang obras. Nga lang, sa ngayon nahihirapan akong humanap ng obras. Yes, sa talong mangangailangan din tayo ng mamimitas dyan, siguro 4 or 5. At papatubig tayo dun sa mistisa. Itas natin bukas eh. So ito yung sakong dati namin ginagamit. Tapos yung huling binili ko, yung medyo may pagkagoma, okay naman siya, kaya lang mahirap tupiin. Tsaka mabigat siyang hilahin. So mas okay pa rin para sa amin to. Buti na lang isa lang binili ko. At tinanong ko yung gym squad, mas gusto daw nila to. Madali nga naman kasi bitbitin. Magaling itupi. Mainam kasi sa hose na ganyan. Kailangan nakafix na lang siya kung saan nakapwesto, doon na lang, hindi na ililipat. Yun nga lang, kailangan tayo ng marami. Good morning, good morning. Good morning pa. Buhay kukuha ng ulam. Pangtanghalian po. Pinangat na sampalok. Buyas, meron pa tayo. Tinira na. Binilang ko yung talong doon. Yung talong na sobra. Mahigit 20 tray pa pala. 20 tray pa pala. Ngayon, kung kukunin nila yung 5 pang hulip, bibigay ko sa inyo yung 15. Hanap kayo ng pwesto nyo. Kaya sarili nyo yun, kung gusto nyo lang. Dito pwede rito. O pwede rin doon sa gitna, pagitan natin ni Saldi. Kayo, kung gusto nyo lang naman. Sayang kasi punla. Palagay nyo. Ano pare? Hindi ka. Hindi sa akin. Hindi, sa akin wala namang problema kung ayaw nyo. Kanila kasi yun niya eh. Oh, siyempre, anong gagawin natin doon? Tatapon natin. Dala naman na silang pagtatamnan. Sayang yun. Pag-isipan nyo mabuti. Kasi gusto ko sana doon sa pagitan natin ni Saldi, para kung magpapatubig tayo, damay na. Hindi na masyadong malayo. Pwede rin dito. Ito, may plastic mulch na to. At least meron kayo sariling marami din yung 15 tray. Nasa 2,000 puno din yun. Meron po kasi mga nagsasuggest na mga viewers natin na bakit daw hindi ko bigyan ng
sariling taniman Gym Squad. So yan po, narinig nyo na, ayaw nila ng ganon, kasi nga naman madadagdagan yung trabaho. Dito lang halos ubos na yung maghapon namin sa trabaho dahil marami tayong tanim, marami pa tayong igagayak. So yun, alam ng Gym Squad yung kakayanan nila. Alam nila yung kung hanggang saan lang sila. Mahirap yung oo ng oo pero hindi kayang trabahuhin lahat, di ba? Sila rin naman kasi may hirapan eh. At wag po kayong mag-alala kasi ako, pag tumama tayo sa gulay hindi naman po sila na nawawalan. Meron din sila mas na tumama tayo. Ayan, ito na yung kalakasan siguro ng mistisa. Sa gitna na sila sa gitna na yung mga bunga niya. Kaya lang dito sa gitna matigas na yung siguro hanggang 5 pitas, 6. So kagaya ng dati 14-15 pitas o palaos na to. Ayun, marami siya sa gitna, sana magtuloy. At meron nga pala nagtatanong kung kumusta na yung presyo ng taliya. Pareho po ang presyo, pareho siyang parehong maganda yung presyo ngayon. Hindi naman kataasan pero sakto lang. Butas na yung, ito lumang hose namin to butas na. Meron binibigay pag bumibili kami ng hose, yung parang kandila. Tapos pag nabutas na ganyan lulusawin mo, ilalagay mo dyan. Kaya lang nawala, hindi ko na makita. Bigyan natin ng konting remedyo. Yan, ng remedyo niyan. Maraming tusok. Ito po yung lagi ko sinasabi sa pagpa-farming. Hindi sa lahat ng oras yung gamot na ginagamit namin effective. Merong time na mag-iimmune yung maninira. So tayo, magpapalit tayo ng gamot. Actually 3 gamot na yung sinubukan namin dito sa manunusok na to. Pero nakapanahon po talaga sila, mahirap sugpuin. Parang yung sa sa okra, yung white flies at saka sa talong. Pag tag-araw, maraming white flies. Kahit anong spray gawin mo, meron at meron pa rin. Although mababawasan, pero meron pa rin. Mawawala yan pag tag-ulan. Ayan. Kaya yung maninira meron silang buwan o panahon na aatake. Bukas yung pitas natin, Trek, no? Bukas yan. Pang-8. Marami namang sa gitna kaya lang hindi nagtutuloy dahil maraming tusok. Siguro pinakamatinding ma-harvest natin dito 500 kilos, 400 ganun yung kalakasan niya. Ayan, Trek, maraming nakasabit Yung naglalabas ng maraming bunga, sinasalakay nung... Kaya nga maraming tusok. Wala panahon ng mangga kasi ngayon kaya Pero kahit pa paano ngayon yan, nabawasan na yung mga natutusok. oo. Hindi katulad dati, halos Walang tumutuloy halos wala kang makuha yan. Dito sa gilid dati, wala kang makuha ng matino. Meron na yan. Marami nakasabit, Trek. Marami nga yan, kailangan magbaba nakasama. Kasi yan babaluktot yan pagka hindi na ibaba yan. Ang dami naman
So isang lesson sa atin to, yung pagtanim ng January medyo hindi maganda. Ngayon kung meron tayong madidiscovering magandang gamot para sa fruit fly, maganda rin, okay din. Kasi usually ang sinusundan naming buwan November, December excuse me, November, December may tanim na kami para pagdating ng January, February malalaki na sila, nag-harvest na, at yun yung time na tumataas yung presyo ng ampalaya. Ito marami naman sana to kung magtutuloy lang lahat, lalo na yung kay Saldi. Kung hindi matusok yun baka nasa 500 kilos na ina-harvest namin ngayon sa kanya. Ito rin, kaya rin 500 sana nito. At nga pala, gusto ko magpasalamat sa mga nagsuggest ng gamot para dito sa fruit fly. Hayaan niyo po, susubukan namin pagka merong available dito sa bayan namin na mga gamot na binanggit nyo. Maraming salamat po, subukan namin. Saan tayo? Ganda ng pakuan, walang pula. Read na rin. Pula-pula, oh. Ayun muna. Manok na pula. Isda. Isda rin naman to ah. Seafood pa. Sumobra ng pula, oh. Pulang pula. Paano na yan? Papasiktik na yan. Ganyan po yung lasa dati ng bilog natin. Yung pang native, ano. Ah. Maliliit lang. Mabang pare yun eh. Nilipas lahat rin. Kaya lang sa tamis pare talagang hindi ka bibiguin. Yan bagong bread pare. Nako. Ganun kakapal yung balat. Maambo, nagpapatubig si Patrick. So ito na yung nakuhang baging ng ampalaya. Oh, dami. Tapos doon sa kabila ganyan din karami.
Dito siguro susubukan ko ulit mag pruning. Mag-aalis tayo ng mga ilang sanga sa ilalim. Subukan lang ulit natin kasi nadala ako nung nag pruning ako yung talong namin dito. Nag pruning ako ng mga ilang sanga, 4-5 sanga mula sa baba pataas. Tapos hindi sila masyadong namunga. Parang nasaktan. Nakakatakot kasi eh. Pero dito susubok tayo kahit isang tudling lang. Tingnan natin yung kaibahan. Para meron kasi mga nagsasuggest sa inyo na kailangan i-pruning para mag-focus yung paglaki nila sa bunga, hindi sa sanga. So tatry po natin kahit isang tudling lang. Nakakatakot kasi baka magtampo na naman sila. 2 beses na ako nag-pruning. Dati doon sa San Carlos nag-pruning din ako. Hindi maganda yung naging resulta. Kasalukuyan na silang naglalabas ng sanga. Tapos may mga bunga na rin yan, mga hindi magtutuloy yan, mga bungang puno. Magtutuloy man yan. Punggok. Dapat nga ay naalis to eh. Yung iba ay naalis yan. Para yung nutrients na makukuha ng bunga na to mapunta sa taas. $25 na tray yung sumobra natin. So bali ang pumasok 125 na tray. 125 pati yung dito sa dulo. Binilang kasi nila Don yan tsaka ni Laki, yung kausap ko dito sa talong. Bago sila umorder, kinausap ko sila. Sabi ko baka sumobra tayo sa 150 kasi tansyado ko 150 mahigit 1 hektare dapat yun eh. Ito nasa 1 hektare lang yung tinamnan natin. Sabi ko, sabi ko hindi ba sobra yung 150? Hindi daw kasi binilang nila. So ayan, sumobra ng 25 tray. Sayang yan, wala ayaw naman ng gym squad na na bigay ko sa kanila yung 25 tray. Alam naman nila na siguro hindi nila kakayanin. Kasama yan sa sa expenses. Ayun pa pala, meron pa doon Ilan pa yon? 4, 5 tray. So 30 120 tray pala yung pumasok. 5 pa yung nakikita ko dyan. 5 tray. So 120 30 tray yung sumobra. Sayang. Ayoko namang puwersahin ng gym squad kasi alam ko na alam nila kung hanggang saan lang yung kaya nila. Ay, mahirap naman yung puwersahin natin sila na ipatanim sa kanila, ayaw naman nila, di ba? So okay lang yun. Kasama naman sa yan sa gastos. Liles natin yan. At lilinawin ko lang po yung kausap ko sa talong, yung labas gastos at hati kagaya namin ni Saldi, hindi po kasama yung arkila ng lupa. Sa akin po yun. Ang sinasama ko lang sa kanila yung ay roto, punla, gamot, pataba, yun lang po. Tsaka yung diesel. Yan, sasama ko na yan diesel. Kasi malawak-lawak to. Kailangan bukod-bukod kami ng lalagyan ng diesel kasi diesel at gasolina kasi mahirap kwentahin pag sama-sama. Di ba? Hindi mo makokontrol kung sino gumamit, hindi mo mabibilang ko ilang litro. So bibilang ko sila ng tigi-tigisang lalagyan ng diesel tsaka gasolina para bilang ko sila ng 1,500, 1,000. Sige, gamitin mo yan. Diba? Madaling ilista. Kinausap ako ni Don. Sabi niya, Kuya Jim, kasi sanay ako dun sa pagkalabas gastos hati pati pagkain sinasama. Sabi ko sa ngayon okay lang, hindi ko muna kayo kakaltasan sa pagkain kasi nag-uumpisa pa lang naman kayo Siguro pag nag-harvest na o pag malalaki na, tsaka natin ilista yung sa pagkain kasi kukuha sila ng mamimitas o obras 2, 4 hanggang 5 katao. So malaki yung gastos sa pagkain. Doon tayo mag-uumpisang mag-deduct ng pagkain. Sa ngayon libre pa sila lahat.
sa gasolina, sa diesel, lahat. Kasi sabi ni Don sa akin, kasi kuya, sabi niya sanay ako dun sa ganon, sabi niya lahat nililista. Ay sabi ko sa akin okay lang, walang problema. Pagka malalaki na yan at malapit na mag-harvest, saka tayo maglista. Ganap kami ni Henyo ng ipil-ipil. Gagawin poste dito sa gagawing kubo. Yung ipil kasi ginamit namin doon sa farm 2. Hindi kayang anayin, sobrang tigas. Yung kawayan kasi minsan inaanay din, binubukbok. Ay, magto 2 years na yung poste namin. Wala pa rin ano, patigas pa rin. May mga nakabuwal na ipil-ipil dito sa bakod eh. Yun ang kukunin namin. Ayan, katulad niya na nabubuwal dito sa daan. Oh, sinira na niya yung bakod. Ay, masyado yatang malaki to. Madagulay ninyo. Sobra dagul na. Wag na to. Masyado di natin kayang buhatin niya. Yung mga ano lang, gabinti lang. Ito, itong gitna namin na to, unti-unti rin namin lilinisin kasi para hindi ba kaya ng ahas. Ito yung gawin dito, malinis na eh, unti-unti lang. Ayan o, para hindi tayo kumahan sa ahas. Ayan, yung gawin doon masukal pa yun sigurado. May punso pa naman doon, sigurado may. Yan ang gusto ng mga ahas, yung malalamig tapos may tubig. Ito, okay na tayo dito, malinis na yun. Doon tayo gagawa ng kubo. Pwede rin dito. Ayun, dalawa lang nakuha namin ni Henyo. Yung malalaki nakakapanghinayang, hindi na namin kinuha. Dagan na lang natin ang post, puno ng kawayan. Kasi pag sila Dake tsaka si Don pag magpapahinga, sisilong pa doon, malayo. Oo, siguro by next week isisingit na natin yung kubo. Kahit ako na lang paunti-unti. Ay, yung kubo ditong maliit na kubo na nagamit naman namin, walang gumawa niyan. Hindi ko sila iniistorbo pagka may trabaho. So singit-singit lang ako sa paggawa.